Hello mga kap, welcome back. Maraming po salamat kayo nakabalik dito sa ating channel. Kapuntos PH po bumabati sa inyo ng magandang umaga, hapon at gabi. Maganda at gwapo po ay lahat. Magandang araw na po rito sa amin sa Chicago. Paumanina, no, hindi tayo nakakagawa ng video. Gawa na ang ating pambato ay wala ngayon. Siyempre yung liga, no, wala siya sa liga. At siya pinag-enjoy ng bakasyon dyan, no, matapos po yung kanyang injury at yung pagsabak nila dyan po sa Olympic qualifier, no. Nakakapanghinayang kasi marami sa ating mga fans ni Kai Sotto ng Gila, syempre na sana naabot nila yung pangarap, no, na makapunta syempre dito sa 2024 Paris Olympic at sana nakatupad sana ni Kai Sotto itong si Victor Wembanyama at nakita sana natin, no, at nai-elevate siguro ng syempre yung exposure ng ating pambato dyan sa Olympics kung sila po ay nakapasok. But anyway, ganyan po talaga, no, mahirap talaga ang pinagdaanan nila and kudos sa mga team na nakapasok at medyo controversial ngayon ng Olympics, no, maraming mga controversy at actually wala akong ganang manood ng Olympics ngayon gawa ng maraming kasing mga agenda na ipinapalabas na hindi naman kailangan na ipakita dito sa Olympics. But anyway, today, magagawa kasi tayo ng mag-hunt talaga ako ng mga Kai Sotto cards. Siyempre, naghahanap tayo para bubuin ko sanang rainbow ng collection ni Kai Sotto. So far may mga cards na ako. Pero gusto kong mabuo sana yung iba't ibang klase ng parallel ng card ni Kai Sotto. So today meron tayong isang dumating para madagdagan at along the way sana mabuo ko itong rainbow na gagawin ko para dito sa ating pambatong si Kai Sotto. Of course, siya ang naging simula ng lahat ng pagiging collector ko ng mga basketball cards hanggang nauwi na rin sa mga football cards and baseball cards, but mainly basketball cards po talaga yung aking kakahiligan at yan din po naman ang aking parang sideline na pag dito sa pagbebenta ko sa eBay, marami akong nililista mga sports cards, especially mga basketball cards hanggang actually, mapunta na rin tayo sa mga Pokemon cards. Nag-open na rin tayo ng One Piece. At iba't iba pa yung mga TCG, no? Alamin ko rin yan. Meron na rin mga soccer. Meron din tayong hockey. But mainly talaga basketball. So, ito yung base card ni Kai Sotto na Prism Draft Picks. So, mga hindi po nakakalam, si Kai Sotto po ay napasama sa mga nagpa-draft noong 2022. So lahat po yung mga eligible na nagpa-draft ay nagkaroon po sila ng pagkakataong makapagpapirma. Of course, ito yung mga pirma ni Kai Sotto. Yung sticker auto po to, idinidikit na lang dito sa card. So ito po yung 2022 Prism Draft Picks. Yan po yung card na makikita nyo. At sa likod naman ay ito po yung pinaka-base card ni Kai Sotto. Wala pong nakasulat dito na Prism. Kaya malalaman nyo na ito po ay isa sa mga base card niya. Kaya dito po tayo nagsimula. Ito po yung kauna-unahan kong nakuha na autograph ni Kai Sotto. So marami po itong parallel o iba-ibang klase. At sana makolekta ko lahat. So this time, papakita ko sa inyo kung ano yung meron na ako. At yung siguradong at hahanapin pa natin yung mga iba-ibang kulay o parallel ng cards ni Kai Sotto na ito. Ito po yung pinaka-latest at kakapadala lang sa akin sa mail. Kaya ito bubuksan natin at papakita ko sa inyo kung ano yung dumating ngayon. So, ito yung kulay naman green prism ni Kai Sotto. Hindi po ito numbered. Ayan po yung sinasabi ko na may word na prism. So, ang ibig po sabihin nito ay medyo parang medyo may kintab itong card na ito. Kung makikita nyo sigurado medyo hindi lang siya nag-ano, parang meron siyang reflection na parang rainbow. Yan yung tinatawag nilang prism ay medyo makintab kumpara po dito sa base card, no. Medyo flat yung kulay. Ito po medyo po may kintab. So bubuo po tayo ng rainbow, iba-ibang kulay ng cards ni Kai Sotto. At
Diyan po meron na tayong dalawa. So sana makuha ko yung iba't iba pang kulay. Yung pinaka sumunod, ito po yung isa ko pang nakuha. Number 88 naman to na prism. So 88 lang ang piraso nito. Ito po yung parang hindi ko alam kung anong tawag sa parallel, pero parang red scope. At ang tawag dito, makikita nyo parang may circular na image, no? Dito po sa card. So ito po ata yung parang red scope. Pakikorek lang ako mga kap sa mga kabayan natin na nagko-collect ng cards. Ito po yung kulay pula naman. So lagay natin dito. So makikita nyo mga kap yung ating collection ay medyo mababa na yung numero. So yung mga 199, 149, siguro mas madali nang makuha. Pero may mga cards kasi si Kai Sotto na merong out of 20, merong out of 25. So yung medyo mahirap-hirap pong kunin yun. Kaya sana no talagang mahagilap natin. Ito naman yung 12 out of 75. Ito naman yung prism na crack ice, blue crack ice. Prism ni Kai Sotto. So meron na tayong 4. Ayan. Medyo gumaganda rin rainbow natin. Medyo naiiba ibang kulay na. Merong true blue, parang blue talaga, no, hindi siya crack ice. Yun po yung inahan ko ngayon. Medyo mataas pa yung presyo kaya nakikipagtawaran pa tayo. Hindi naman tayo nagmamadali, but hopefully makuha natin yung pinaka true blue ni Kai Sotto. Ito naman po yung orange pulsar ni Kai Sotto. Orange pulsar out of 49. Kaya ito maganda talaga kasi medyo mataas ang pagkakakuha natin nito gawa ng ano ba yung numero niya medyo pababa na ng pababa pa konti na ng pa konti yung pinaka print niya, so medyo talagang tumataas yung presyo. Ang maganda nito ay yung pinaka mahirap makuha mga kap, no, itong gold ay nakuha ko na. Ito ay napag-grading ko na rin. At 10 lang po ang gold na ito mga kap, no. Ayan, makikita nyo 4 out of 10. Yan. So napag-grading ko na siya PSA 8 kasi makikita nyo hindi siya pantay, no. Yung centering niya ay medyo lamang po yung nasa kaliwa sa kanan. At pati rin po dito sa ilalim at sa taas, makita nyo makitid dito makapal. So kaya sigurado nagkaroon tayo ng PSA 8 na score dito. Pero okay lang po kasi 10 lang naman po itong gold. So kukunti lang po talaga siya. So yung value nito kahit pa paano, no, sa mga Filipino collector ni Kai Sotto ay maganda pa ring investment. So yan, meron na tayong gold. At meron na tayong orange, meron tayong base, meron tayong red scope, green, meron din tayong tinatawag na blue crack ice dito po sa bandang kaliwa sa taas. Alright, wala akong gunting kaya mamano-mano na lang natin dito. Hindi naman sigurado madadamage. Ito ay ang ating latest addition sa ating rainbow. Ayan mga kap. Ito po yung kanyang red naman, red. Hindi to po yung scope, yun po ay makikita nyo. Medyo meron siyang kintab na bilog. Ayan, makita nyo. Ito naman po wala. Red prism ni Kai Sotto, another autograph. At yan po ay number 2199. So yan, itigigisa. Sana madagdagan pa ng lagay natin dito sa dulo. Yan, para pantay. Sana madagdagan pa yung ating rainbow at magkaroon pa tayo ng mga ano pa bang hinahan ko? Hinahan ko pa yung silver, yung hyper, yung mojo, yung disco, meron pang purple crack ice. I think meron pa siyang purple. Hindi ko lang alam kung meron siyang 1 of 1. So, but yung pinakamahirap tong gold nakuha ko na rin. So, hopefully magdire-diretso at swertehin at makapag-collecta pa tayo ng mga autograph ni Kai Sotto. Additional dito, susunod naman dyan sigurado. Baka sundan natin ng itong mga sa illusion naman ni Kai Sotto. Ito, yan. Magagawa rin tayo ng rainbow. Dito may extra pa akong kulay green.
dahil nakadalawa pala akong bili nito. So may extra pa ditong green yan. Yan. Kaiju talaga tayo eh. Tapos ito ating napag-grading. Ito actually nabili ko na graded na. Base lang. Meron ditong parang pink parallel. Nakita niyo yung kulay. So gagawa rin tayo ng rainbow nito. Ito actually dalawa itong aking purple out of 49 ito. Tapos meron tayong isa pang base dito. Yan. So hopefully ito yung sa susunod, but meantime kasi mas gusto ko tong Prism kasi ito po yung isa sa mga ito po yung sa mga cards ni Kai Sotto na or ng mga kahit anong sports, no, yung Prism na cards na yan ay talagang nag-hold ng magandang value other than syempre yung optic na rated rookie. Naglalaban kasi sa mga collector itong Prism at yung rated rookie. Palagay ko mas gusto ko itong design ng Prism kumpara sa rated rookie. Yun lang yung sa aking opinion, but iba-iba tayo ng opinion sa mga nagko-collect na cards. So kayo guys, sana makapag-collect din kayo ng mga cards ng ating idol, especially si Kai Sotto, and or kung makita nyo siya, magpapirma kayo para meron kayong memory para dito sa ating pambato si Kai Sotto. So yun lang mga kap, thank you so much, and sana po magkaroon kayo ng magandang araw. And pardon me sa hindi paggagawa ng videos. May mga topic na sana gusto kong pag-usapan, medyo na lang yun na gusto nating iwasan yung mga controversial na nangyayari, especially sa mundo, dito sa Olympics, yung mga nangyayari dyan. So magtitikom bibig na lang muna tayo hanggang ready na tayong pag-usapan yung mga controversy na nangyayari mismo dyan sa Olympics. So thank you so much, and I hope you have a great day. We'll see you again on our next video. Thank you. Bye-bye.